Ito yung generation na sabihin natin na puro peke. Totoo. Bad boy shake la kill, ako 10 toes down. So mga pare, magbaboxing naman tayo ngayon. So yung usual kong drill ay 3 minutes, 3 rounds. So parang pag nasa gym ka lang din. Yun lang din yung training ko pagka nasa bahay. No? Para pagka nasa gym ako, natural. No? Magiging natural yung breathing natin, yung galaw natin. So hindi ko tinitipid pag nasa bahay ako. Yung iba kasi, pag nasa bahay, tipid. Pero pagdating doon sa gym, siyempre, mas brutal doon. So pagod sila. Dito sinasanay ko talaga pre. As much as possible, katulad ng training sa gym. Para hindi na nagugulat yung katawan ko. Tara, umpisa na natin. Gamit natin yung 16 ounce na binili natin sa Decathlon pare. Medyo mabigat. Pero maganda siya pang training. So tapos na tayo mag-warm up, no? Next na round natin, puro jab tayo. Papractice natin yung jab natin. So yun ang goal natin ngayon. Mapasolid yung jab na hindi napapagod. Consistent speed, consistent power. Let's go. So tapos na tayo sa warm-up, tapos na tayo sa jab exercise. Ngayon pare, next is footwork na tayo. So round 3, footwork exercise. Pero may isuntok pa rin syempre. Let's go. Grabe yung pawis ko, bro. Tagaktak. After ko mag-training kanina, kumain lang ako, tapos natulog. Nag-siesta. Tapos ngayon, magja-jogging tayo. So pupunta tayo dun sa paborito naming spot. Pagja-joggingan. So yun ang agenda natin ngayon. Tara, let's go. Let's go mga pare. So nakakailang kilometro na tayo, no? Medyo sumasakit yung appendix ko, banda yung appendix talaga, pero masakit kaya medyo naglakad muna ako. Alam nyo, sa totoo lang, sa mundo ng social media ngayon, ito yung generation na sabihin natin na puro peke. Totoo. Puro peke. Kasi dito sa social media pre, real talk lang. If your life is mediocre, maraming kayang gawin yung lifestyle mo.
hindi siya clickable, di ba? Hindi siya interesting. So, anong kailangan mo para magkaroon ng views? It's to fake your lifestyle. In the social media game, that's the game. Kaya ako, sa tanda kong to, hindi laging effective yung fake it till you make it. No? Para sa akin yung fake it till you make it, yan yung sa personality. Sustainable eh. I'm talking about sustainability here. Kung introvert ka, pero kailangan mong mag-close ng business deal, kailangan mong kumonek, well, kailangan mong pekein yung pagiging extrovert mo. Kailangan mong makisama eh. Di ba? So para sa akin, kung gano'n ang fake it till you make it mo, sustainable. Wala kang bang kailangan gawin eh, kundi pekein lang yung personality mo, di ba? Pero kung lifestyle lang pepekein mo, in order for you to fake it, hindi siya sustainable, pre. Dami kong nakikilala. Ang ganda ng lifestyle nila sa internet. Pero putya, nung nakilala ko sa personal, struggling pala. And ang masama pa rito, yung pinipeke nilang lifestyle, imbis na maging key nila sa pag-angat, putya parang ilulubog pa sila. Dahil nagkakautang-utang, gustong mag-flex ng kotse, damit. And para sa akin, yun yung fake it till you make it na hindi sustainable. Parang sugal. Ibis na iangat ka, lalo ka pang magkakautang-utang. Kaya, ito sa age ko na to, mas okay na magkaroon ka ng tama lang na lifestyle. And then make it extraordinary dahil sa personality mo. Di ba? Lahat kaya mag-jogging. Right? So hindi siya interesting. How do you make it interesting? Personality. Di ba? Kumbaga, yung ikaw mismo, pwede mo siyang i-correlate sa product. Lahat naman yan pare-parehong pabango. Lahat naman yan pare-parehong sapatos. Pero paano nila minamarket yung sapatos nila? Diba? Sa culture, doon ang ibabaw ang isang product. Dahil sa culture, hindi dahil sa product. So, bakit hindi mo gawing culture yung personality mo? Para di mo na kailangan pa ng mga flashy things para makapag-flex or para maging interesting. Diba? Just make your personality interesting. How can you make your life interesting? Yun ang tanong eh. Oh boss, okay, hindi na kami mag-flex. Hindi na kami mangungutang para mag-flex. Kasi paano nga namin gagawing interesting yung personality namin? Yung luxury things kasi pare, para sa akin, galawan yan talaga ng tamad. So bumibili na lang sila ng mga bagay, mangungutang na lang sila para mag-interesting yung buhay nila. Oh. So yun ang question, how can you make your personality interesting nang hindi gumagastos ng malaki? Ito, maraming magdi-disagree dito, no? Pero para sa akin, kung mag-uumpisa ka sa pagiging jack of all trades, yan ang kumbaga beginners ano ba to? Kumbaga 4 months strategy para maging interesting. Diba? Sa umpisa yun sinasabi ko pre mag-try ka ng maraming bagay. When I say try different things pare, try mo yung maraming bagay. Hindi yung gagastos ka ng malaki pre. Right? Try ka ng maraming bagay. Pagdating sa activities pare, doon ka mag-try ng marami. Hindi yung bibili ka ng gamit, gusto ko mag-interesting, bibili ako ng iba't ibang brand ng damit. Hindi ganun. No? Again, hindi nga sustainable yun eh. Pinag-uusapan natin dito yung sustainability. So,
Sa start ng buhay mo, pre, if you're young, walang mali kung magiging jack of all trades ka. Try ka ng boxing, try ka ng Muay Thai, try mo magmotor, try mo magbike. That way, natural, pre. Natural yung pagiging interesting mo. Hindi dahil umaasa ka sa isang external na bagay. Ikaw mismo yun. Diba? Ikaw yung nagde-develop ng personality. Hindi mo binili. Pinaghirapan mo. No? Huwag kayong mahulog sa patibong na nabibili at nasa-shortcut ang pagiging interesting. Sumisingaw kasi yan, pre. Totoo lang. Maalata mo yan eh. Yung mga tao sumisingaw yung pagiging peke pag nagtagal. Hindi siya sustainable. Mabuti nang wala kang mga luxury na bagay pero legit ka na tao. Dahil sa mga legit experiences mo. Kaya nasabi ko sa inyo, pre, yan yung isa sa mga ginawa ko dati. Hanggang ngayon, I'm maintaining that kind of lifestyle na bibili lang ako ng bagay na kaya ko lang. Bibili ko siya for achievement, not to flex. So, ganyan yung lifestyle ko, pre, sa totoo lang. Kaya nakasigurado kayo, pre, kung magbubuhat ako ng bangko saglit, kung ina-idol nyo ako, kung pinapalo nyo ako, nagsasubscribe kayo sa akin, ako yung content creator na putya sinisigurado ko sa inyo, walang peke. Transparent ako, pre. Lahat ng ginagawa ko sa internet is gusto ko. Ginagawa ko dahil gusto ko. Kung maporma man ako sa paningin nyo, hindi dahil bumili ako ng mahal na gamit. Naging maporma ako sa paningin ninyo kasi binild ko yung sarili ko ng ganun. From the bottom. Kaya kahit saan ako bumaba, walang magsasabi na peke ako. Confident ako sabihin yan. GFAB.